sa pagpapatuloy ng ating istorya. Habang papaalis sila Wang Yang at Ye Linlang, nagpakalugod-lugod ang mga tagapaglingkod sa likod, mga maid, na bahagyang yumuko at sabay-sabay na nagsabi, "Kami po ay nagpapalam sa inyong kamahalan." Sa kabilang sulok, sa piling ng kilalang Spirit Sword Sect, nagluwalya ang mga pagbati at papuri kay Master Lu. Mula sa iba't ibang panig, umawit ang mga boses. "Master Lu, pagbati, pagbati, hindi namin inakala na ang inyong sekta ay nagtataglay ng dakilang kapangyarihan ng Great Emperor Realm." Ngunit agad naman sa malubong si Master Lu nang may bahagyang pagtanggi. Hindi ba't pati ang Primordial Pavilion ay may sariling Great Emperor? Habang tahimik ngunit puno ng pagtatangi ang dalawang elder, hinimas nila ang kanilang mga balbas at pinabulungan ng may halong paghanga. Karaniwan, tila di tayo nabibigyan ng pansin, ngunit ngayon, maging ang Primordial Pavilion ay nagpadala ng kinatawan sa piging, kasama pa ang Asher Sect, Kingwa Sect, at Nine Flower Sect. Hindi naglaon, patuloy ang kanilang masigabong usapan, puno ng kasiyahan at pag-asa sa puso. Mukhang tunay ngang umaangat ang ating Spirit Sword Sect, di na tayo ang dating third-rate sect dito sa Eastern Continent, sa galing ng ating Supreme Sect Ancestor, naniniwala akong makakarating na tayo sa hanay ng mga nangungunang sekta. Ngunit agad na napunit ang sigla nang biglang lumingon si Master Lu nang may init ng galit at sumigaw. "Ano tung pinag-uusapan ninyo? Magmadali kayo at paglingkuran ang ating mga kagalang-galang na panauhin, halos malunod na ako sa dami nila." Agad namang nagpadaling sumagot ang dalawang elder. "Masusunod po, Sect Master." Sa loob ng palasyo, sabay-sabay ang kasiyahan ng mga panauhin habang sila'y nagtitipon at nagbubulungan. Mapalad talaga ang Spirit Sword Sect, na kapag asawa pa sila ng Emperoress ng Great Shang Empire, baka may kakaibang kapangyarihan ang ating Supreme Sect Ancestor sa pag-akit. Sa gitna ng pagtitipon, isang binata ang tumawid ng kanyang baso at natawang may bahagyang pangmamaliit. "Gusto ko sanang makita ang itsura ng Supreme Sect Ancestor ng Spirit Sword Sect. Siguro, isang pretty boy lamang siya na umaasa sa agos ng kayamanan, at baka, sa totoo lang, pangkaraniwan ang Emperoress." Dahil dito, sumabog ang malalakas na tawa mula sa karamihan, ngunit si Zishan, na nasa gitna ng mga panauhin, ay nainitan ng damdamin at nagpulong sa kanyang isipan. "Walang hiya, ang tapang ng hampas lupang yan na insultuhan ang ating pinararangalan na Spirit Sword Sect." Agad namang hamarang ang isang kamay at banayad na nagbigay babala. "Zishan, huwag," ipinahayag ito ni Chaifeng, na nakatayo sa piling ng mga panauhin. Matindi ang taong ito, isang tunay na Great Emperor Realm expert mula sa Golden Palace, huwag mong patulan ang kanyang galit. Sa sandaling yun, may isang maligayang sigaw na umalingaw-ngaw, narito na ang lalaki at ang babaeng ikakasal. Pagbigkas ng mga salitang ito, pumasok sina Wang Yang at Ye Linlang, nang masilayan ng lahat ang nakamamanghang ganda ng Emperoress, sabay-sabay na humiyaw ang madla. "Ano to? Ang ganda ng Emperoress, Susmar Yosef, anong swerte ng Spirit Sword Sect na makapag-asawa ng ganitong kagandahang babae?" Sa gitna ng kaguluhan, napailing si Liu Qingyao, tumambad ang dilim sa kanyang mukha, at sa kanyang isipan ay kumalat ang munting bulong. Ang Supreme Sect Master at Emperoress ay sagrado, kailan pa kayo naging may karapatang magsalita tungkol sa kanila? Samantala, sa katabing hapag, may dalawang tao na nabigla at nagbulalas. Siya pala ang Emperoress ng Great Shang Dynasty, swerte ng loko-lokong yan. Di naglaon, sabay sumulpot si Young Master Sito at mariing hinarang ang daloy ng usapan. "Hindi ko inasahan na ganito kaganda ang Emperoress ng Great Shang Dynasty, bakit hindi mo nalang kalimutan ang pretty boy mong kasama at ipagkaloob na sa akin ang pag-aasawa?" Malamig ang pagtingin ni Ye Linlang, sa taong nag-uumapaw sa salita at agad na nagbilin. "Ngayong araw ay ang pagdiriwang ng aming kasal, ayokong makasama dito ang kaguluhan, kung ayaw mong magkaproblema, umalis ka na." Ngunit tila baga hindi nakikinig ang hamak na damdamin ni Sito, lumapit siya ng walang alinlangan at tumawa ng may kasamang paghamak. "Gusto ko ang mga rosas kahit puno ng tinik, kung susunod ka sa akin, tutulungan kitang lupigin ang Xuanyu Empire, sa huli, hawak ko ang kapangyarihan ng tanyag na Golden Palace." Agad namang sumingit ang isang tao, kunwari nagpapakita ng malasakit. "Emperoress, bakit hindi ka nalang sumekop kay Batang Ginoo Sito? Siya'y isang kilalang maharlika sa mundo ng Konpusyanismo ng silangang kontinente." Di nagtagal, hinawakan ni Wang Yang ang balikat ni Sito at nang may bagkus na determinasyon ay nag-anunsyo.
Wala akong pakialam kung nasa likod mo man ang Golden Palace o ang Silver Palace, ngayon, mamamatay ka. Hinding-hindi nagpatalo, sumungaw si Young Master Sito at may halong pang-uuyam ang kanyang sagot. Maliit na spirit sword sect ka lamang, di mo siguro alam kung paano isinusulat ang salitang kamatayan, kung may bayag ka. Labas tayo, ang magwawagi, siya ang magiging lalaking ikakasal. Sa kabilang dako, nagtipon-tipon na ang mga tao at sabay-sabay nagtaya. Tagal na naming hindi nasisilayan ang ganitong kasiyahan sa isang kasalan, taya ako ng 80,000 spirit stones para kay Young Master Sito. May isa namang naghamon, kung ganoon, ilalagay ko ang 60,000 spirit stones para sa panalo ng sekta ng espiritual na espada. Sa kabila nito, tila walang pag-aalintana si Wang Yang bilang isang hamak na third-rank Great Emperor, isa niyang pangungusap ang pumukaw. Kung sobrang eager mo nang mamatay, pagbibigyan kita. Walang patumpik-tumpik, naglabasan agad ang magkabilang panig para maglaban, iwinagayway ni Young Master Sito ang kanyang plauta at buong dangal niyang ipinahayag. Isang hamak na sect tulad ng Spirit Sword Sect, di nyo alam ang tunay na pinanggalingan ng kapangyarihan, narito ang Phantom Moon Jade Fruit, isang saint-grade artifact. Sa puntong yun, ngumisi si Wang Yang at may tila pagpapaghamak na sinabi, "Hindi ko inakala na ganoon kaheneroso ang ginintoang palasyo, salamat sa halagang handog na ito para sa aming kasal." Ngunit hindi nagustuhan ni Sito ang pagbanggit na yun, mamimintas ang kanyang boses. "Handog sa kasal, bulag ka ba? Iyan ang aking kasangkapang nakatali sa buhay ko." Sa huli, mariing tinutukan ni Wang Yang si Sito at nang may mapanghamak ng ngiti, "Kasangkapang nakatali sa buhay mo, pagkatapos kitang patayin, akin na yan." Tumawa si Young Master Sito habang pinapapawit ang kanyang plauta. Sa bawat pagtugtog, bumubuhos ang sinaunang kapangyarihan, at ang malungkot na iyak ng dragon ay umalingawngaw sa paligid. Sa sandaling umalingawngaw ang matinis na tunog ng plauta, bumalat ang matinding hilakbot sa paligid, ang ilan ay agad na napahawak sa kanilang ulo, halos mabaliw sa sakit, habang ang iba naman ay napadugo ang kanilang mga bibig, sumisigaw sa desperasyon. Ang plotang ito, kayang kontrolin ang ating kamalayan, hindi ko ito kayang tiisin, patayin niyo na lang ako. Samantala, si Sito Ao, nanlaki ang kanyang mga mata habang nilalaro ang kanyang plauta, pilit na inuunawa ang hindi maipaliwanag na sigaw sa kanyang isipan, isang pag-aalinlangan ang sumagi sa kanyang dibdib. Hindi, imposible ito. Ang Moon Jade Flute ay may kapangyarihang hindi kayang suwayin kahit ng Supreme Realm Expert, pero, bakit tila hindi ito tumalab sa kanya? Hindi nag-aksaya ng oras si Wang Yang, nakatayo siyang matatag sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang espada ay kumikislap sa ilalim ng liwanag, isang matigas na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. "Sito Ao, anong tugtugin ang pinapatugtog mo? Baka sarili mong marcha sa libing." Sa isang iglap, pinakawalan ng makapangyarihang teknikong Heaven's Nine Tribulation Sword Meteor Slash, lumipad ang malakas na bugso ng enerhiya, kumikislap na parang nahulog na bituin mula sa langit. Naramdaman ni Sito Ao ang matinding panganib, sa matinding takot, itinaas niya ang kanyang kamay upang harangin ang pag-atake. Ngunit huli na ang lahat, ang kanyang sigaw ay lumubog sa dagandong ng pagsabog. Ang bugso ng enerhiya ay samagasa sa lupa, hinati ito sa dalawa at nagdulot ng malagim na pagsabog ng apoy. Habang unti-unting humuhupa ang usok, ang mga nahulog sa ilusyon ng plauta ay nagising mula sa kanilang bangungot. Nanginginig, gumapang sila sa lupa, nagtatanong sa kanilang sarili. Ano ang nangyari? Natapos niya sa isang atake. Siya ang anak ng Golden Palace Sect Master. Mula sa anino ng usok, lumitaw si Wang Yang, malamig ang tingin, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa kanyang kamay, nakabitin ang dagwang ulo ni Sito Ao. Iginilid niya ito bilang babala sa lahat ng naroroon. Sino mang manggulo ngayon, matatapos din katulad niya. Tahimik ang paligid, wala ni isa ang naglakas loob na humakbang. Sa loob ng kanilang isipan, nagsimula silang lihim na mag-alala. Napakabaliw nito. Siya ang batang master ng Golden Palace. Akala ko libreng pagkain lang to, bakit napasok pa ako sa ganito? Upang basagin ang tensyon, lumapit si Sect Master Lu, ngumisi ng bahagya at nagsabi, "Huwag kayong magpanik, maliit na bagay lang ito. Tuloy ang kasal, inom pa tayo." Ngunit sa kabila ng kanyang mahinahong tono, sa loob-loob niya, nag-aalimpuyo ang galit. Lahat ng to, kasalanan ni Sito Ao, sa lahat ng tao na pwede niyang i-offend. Bakit pa ang aming ancestral master, ngayon, ang Spirit Sword Sect at ang Golden Palace ay tuluyang nag-away, at sa simula ng alitang ito, iisa lang ang malinaw. Makaraan ng ilang sandali, sa loob ng bulwagan,
Muling bumalik ang sigla ng pagdiriwang, sa gitna ng engranding tanawin, malakas na inanunsyo ng national teacher. Magsimula na ang seremonya, ang groom at bride, lumapit. Habang marahan na lumalapit si Wang Yang, hindi niya maiwasang sulyapan si Yelin Lang, ang babaeng magiging kanyang kabiyak, sa kaibuturan ng kanyang isip, naglalaro ang isang hindi inaasahang damdamin. Hindi ko akalain na pagkatapos kong mag-crossover, makakapag-asawa ko, at sa napakagandang bride pa, sa buhay na ito, hindi ko pababayaan ang Empress. Sa gilid, tumayo si Qing Yao, punong-puno ng sigla, at masayang inihayag. Unang yuko, sa langit at lupa, pangalawang yuko, sa mga ninuno. Ngunit bigla siyang napatigil, bumalat ang pagkalito sa kanyang mukha. Oh no, wala ang mga magulang ng aming ancestor, at wala rin ang guro ng Imperatress, dapat hindi ganito nagsimula. Nagmamadali siyang nag-isip ng bagong paraan para maisalba ang sitwasyon, hanggang sa biglang napasigaw siya sa isang sarkastikong tono. Pangalawang yuko, pangatlong yuko, para sa mag-asawa, honeymoon na kayo, bingbang time na. Sa isang iglap, pumailan lang ang halakhak ng mga matatandang elders, lalo na si Sect Master Lu, na halos mabulunan sa kakatawa. Anong pinagtatawanan niyo? Kung sa tingin niyo mali, bakit hindi kayo ang mag-host? Nang gagalaiting sigaw ni Li Qingyao, namumula sa hiya at inis. Samantala, marahang hinawakan ni Wang Yang ang kamay ni Yelin Lang, bumulong sa malambing ngunit mapaglarong tinig. Halika, tara na, mag-honeymoon na tayo, bingbang time na. Ilang oras ang lumipas, sa tahimik na silid ng bagong kasal, naroon lang silang dalawa, si Wang Yang, nakaupo sa kama, marahang hinahaplos ang kamay ni Yelin Lang. Asawa ko, bulong niya, namula si Yelin Lang, pilit na iniwas ang tingin at mahina ngunit puno ng kaba ang boses ng tanungin. Mahal, anong gagawin natin sa wedding night natin? Nabanggit na ito ng national teacher. Sa isipan ni Wang Yang, biglang lumitaw ang imahe ng national teacher, nakangiti, nag-thumbs up para bang sinasabing, bahala na ako dyan, Lord of the Nation, naayos ko na ang lahat, bingbang time. Lumunok si Wang Yang, hinigpitan ang hawak, at napaisip, kahit ito, inasikaso ng national teacher, talagang siya ang pundasyon ng Great Shang Empire. Sa puntong ito, si Yelin Lang ay nakahiga na sa kama, ang pisngi niya ay nagliliyab sa pamumula, mahina ngunit puno ng tiwala siyang bumulong. Mahal, anong hinihintay mo, bingbang time na. Sa sandaling yun, wala na siyang pakialam sa pride, walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang kanyang shirt, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, at buong puso siyang sumigaw. Minamahal kong asawa, diretsyong hinubad ang kanyang damit, tumalon sa kama, at marahang bumulong. Hindi ko na ito mapipigilan, ngunit, sa isang hindi inaasahang pangyayari, lumitaw ang spirit system, halos tinatakpan ang mga mata nito habang natutulala. Ay nako, grabe, nakaka-excite to, sigaw nito. Habang pasimpleng sisilip sana ang spirit system, biglang hinayla ni Wang Yang ang kurtina, sonar ito ng walang pag-aalinlangan. Huwag mong isara, hindi ba ito palang ang simula ng mas magandang parte? Reklamo ng spirit system, puno ng panghihinayang. Ngunit bago pa ito makapagpatuloy, isang matinding batok ang bumagsak sa noo nito, hindi bagay sa mga bata ang honeymoon, labas. Mariing sabi ni Wang Yang, sa sandaling yun, hinimas ng spirit system ang namumula nitong noo, nagrereklamo sa kawalan ng hustisya. Anong ibig mong sabihin na hindi ito bagay sa mga bata? Tinitingnan ko lang naman kung natapos na ang gawain. Sa ilalim ng madilim na gabi, nakatago si Chang Feng sa hinahawakan nitong dalawang sanga ng puno, bilang kanyang sandata laban sa kailangang pag-iingat, biglang sumalpok sa kanyang pandinig ang isang mabangis na ungol. Kaya't dali-dali siyang nagtago sa malaking puno, nang unti-unting lumitaw ang katahimikan, sumilip siya at naisalayan si Sect Master Lu. Sa pag-aalinlangan, tinanong niya, Master, bakit ka narito? Tahimik at may hinihinging disiplina ang tugon ni Sect Master Lu habang itinataas ang kanyang kamay. Tahimik ka muna, huwag kang maingay, alam mo ba, ang gabi ng kasal ng dakilang emperador ay isang pambihirang pangyayari na nagaganap lamang sa loob ng 10,000 taon, sa wastong tadhana, makatutulong ito ng labis para sa breakthrough sa cultivation. Ngumiti si Chang Feng nang may halong pagkamangha at sabay sambit, ganoon pala ang iyong pinaniniwalaan, Master, napakalayo ng iyong pananaw. Biglang pumalit ang eksena nang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Liu Qingyao. Nabitbit ang isang mabangis na palakol, kaya pala ikinukubli mo yan para lamang sa cultivation, pero sa totoo, naniniktik ka lang sa gabi ng pagdiriwang ng iba. Agad na nabalot ng takot sina Chang Feng at Sect Master Lu,
ang kanilang mga pisngi pinupunasan ng pawis na tila ba naharap na nila ang isang mabangis na tigre. Junior sister, hindi mo pa lubos na iintindihan ang aming layunin, pakinggan mo muna kami, simula nilang pakiusap. Ngunit hindi nagtagal, walang pasubaling pinalipad sila ni Liu Qingyao sa ere at diretsyo niyang inutusan, lumayas kayo rito ngayon. Kasabay ng kanilang sigawan ng array, huwag naman ganun, mabilis silang naglaho, habang naiwan si Liu Qingyao mag-isa. Nang siya'y manatili at tumingin sa loob, nadama niya ang isang malalim at hindi maipaliwanag na lungkot. Kung ako sana ang nasa loob, kay sarap siguro ng pakiramdam, bulong niya, kasabay ng malungkot na pagninilay. Sa loob ng silid, sumasalamin sa init ng pagnanasa at paghahangad, si Yelin lang ay humihingal habang nakatitig kay Wang Yang. Namumula ang labi ni Wang Yang sa kasabikan, at may aninong pag-aalinlangan niyang sambit, "Husband, pakiramdam ko'y umaabot na tayo sa rurok ng ating antas." Mula sa labas, ang katahimikan ay napalitan ng di mapigil na paghuni, isang dambuhalang phoenix ang nagkamalay sa kalangitan, nagpapakalat ng makulay na liwanag habang binubuksan ang malalapad nitong pakpak. Nagtaka at nabalisa, sumigaw si Liu Qingyao, ito ba ang kapangyarihan ng gabi ng kasal ng dakilang emperador? Sa gitna ng kaguluhan, biglang napahinto siya at napabulalas, ano na naman to? Sa ibayong kalangitan, sabay na nagliliparan ang phoenix at dragon, na mistulang nagpapakita ng isang walang kapantay na sayaw ng kapangyarihan at liwanag. Sa isang kerting sulok ng kwarto, nakaupot na kaharap ang mag-asawa sa gitna ng taimtim na pagme-meditate, kapit kamay ang kanilang mga palm. "Husband, hindi ko inakalang sabay nating mararating ang breakthrough." Mahina ngunit punong puso ang wika ni Yelin lang, "Dahil sayo tayo ay nagtagumpay." Ngumiti naman si Wang Yang, sabay sambit, "Kung hindi dahil sa ating pagkakaroon ng iisang hangarin at pagbubuklod ng enerhiya, paano ko mararating ng ganoon kabilis ang antas na ito?" Samantala, sa labas, tila hindi payag ang spirit system na lumingon ng tahimik, "Ang laki ng ambag ko," pero wala man lang kahit isang salitang pasasalamat. Narinig ang boses ng spirit system, nagpapahayag ng kanyang hinaing at pagtutol. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, nagtipon ang maraming tagasunod sa labas ng pintuan ng plaza, nag-uusap-usap ng may kaba. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Sectmaster Lu, ang kanyang nooy nakakunot sa pag-aalala. Sino ang may lakas ng loob na patunugan ng 9 beses ang soul bell ng sect? Hindi ba ninyo alam ang kahulugan nito? Aniya, nag-aalab ang boses sa pag-aalala. Isang disipulo ang nag-atubiling yumuko, nanginginig sa takot, "Sectmaster, wala po akong kaalam-alam," aniya. Pumasok si Sectmaster Lu sa bulwagan, nagpatira pa sa harap ng Supreme Sectmaster at sa kanyang kamahalan, ang Emperatrice. "Dakilang Supreme Sectmaster, Emperatrice, ipinamamanhi ko ang aking paggalang," wika niya, ang kanyang tinig may bahid ng takot. Lahat ng ito ay dahil sa aking pagkukulang sa pagtuturo. Hindi ko alam kung sino ang kumalabog sa soul bell at nag-abala sa inyong kapahingahan." Sa sandaling yun, isang malamig na ngiti ang sumili sa mukha ni Wang Yang. "Huwag mong sisihin ang iba, ni ang iyong sarili," aniya, malumanay ngunit mabagsik, "Ako ang kumalabog sa soul bell." Napatigagal si Sectmaster Lu, bahagya siyang natawa, pilit na hinahagod ang tensyon sa kanyang dibdib. Kayo pala, Supreme Sectmaster, akala ko'y isa sa mga bagong disipulo." Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang bumabalot sa kanyang kamalayan, ang soul bell ay simbolo ng buhay at kamatayan ng ating sekta. Ano ang balak ng Supreme Sectmaster? Dahan-daang inangat ni Wang Yang ang kanyang tasa ng tsaa. "Pinatawag ko kayo para sa 2 bagay, aniya. Una, upang pasalamatan kayo sa inyong suporta sa aking kasal. Ang inyong gantimpala ay nakahanda na." Lumingon si Sectmaster Lu, natulala sa kayamanan sa kanyang harapan, marrow washing pills, chi harmonizing pills, at spirit condensing pills. Hindi niya napigil ang humanga, "Napaka-generous ninyo, Supreme Sectmaster. Ngunit tungkulin lang po namin yun," aniya, ngunit sa kanyang isip, isang kasabikan ang lumalagablab, "Sa wakas, ang pinakakailangang mga pil upang maabot ko ang susunod na antas. Uunlad na ang Spirit Sword Sect." Nagpatuloy si Wang Yang, hawak ang tasa ng tsaa, ang kanyang tinig puno ng resolusyon. "Ang pangalawang usapin ay ito, balak kong personal na turuan ang ilang may potensyal na disipulo upang mapalakas pa ang ating Spirit Sword Sect." Pagkarinig nito, agad siyang tumayo, hawak ang kanyang dibdib na puno ng paninindigan, "Mahal na Supreme Sectmaster, hayaan ninyong ako ang mamahala rito. Walang mas nakakakilala sa pundasyon ng Spirit Sword Sect kundi ako."
Mula sa gilid, isang mahinhin ngunit mapang-akit na tinig ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Asawa ko, ang aking kultibasyon ay umabot na sa gitnang yugto ng Immortal King, wika ni Yelin lang, isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Gusto mo bang magbigay pa ng ilang gabay? Bamaling si Wang Yang sa kanyang may bahay, hinawakan ang kanyang kamay ng may lamang. Asawa ko, mamaya sa Yuqing Pavilion, bibigyan kita ng espesyal na pagtuturo. Aniya, mapanukso ang tinig. Tutulungan kitang mag-breakthrough ulit. Ano sa tingin mo? Nanlaki ang mata ni Yelin lang, ang kanyang pisngi na mula sa hiya. Binulong ang mga salitang, ayoko nga, andyan pa ang mga tao. Samantala, isang bahagyang tensyon ng bumalat kay Liu Qingyao matapos marinig ang mapanuksong palitan ng salita. Ang kanyang pisngi na mula, bahagyang yumuko habang bumubulong, ito ba, isang bagay na dapat kong marinig. Sa tabi niya, isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw, ang spirit system ay hindi napigil ang magkomento. Host, grabe ka, wala ka na talagang hiya, hindi mo ba kayang mag-grind? Nang nakasarado ang pinto, malakas ngunit puno ng pang-uuyam ang boses nito. Ngunit bago pa tuluyang bumigay sa kahihiyan si Liu Qingyao, bumalik si Sect Master Lu, dala ang isang mabigat na anunsyo, dakilang Supreme Sect Master, dinala ko na po ang lahat ng may potensyal na disipulo mula sa Spirit Sword Sect para sa inyo. Tahimik na tiningnan ni Wang Yang ang mga dumating, ang kanyang tasa ng tsaa mahigpit na hawak, ngunit nang mapagtanto niya ang nakita, napadura siya sa pagkabigla at napasigaw, Liu Wuya, sinabi kong hanapin mo ang mga may potensyal na disipulo, bakit mo dinala ang lahat ng mga pit elder para lang mapuno ang bilang? Nagpakawala ng mayanhing buntong hininga si Liu Wuya bago nagwika, Supreme Sect Master, ang Spirit Sword Sect po natin ay laging nagpapahalaga sa talento, hindi naman po makakarating ang isang tao sa posisyon ng elder kung wala siyang kakayahan. Sa sandaling yun, agad niyang ginamit ang Divine Eye upang suriin silang lahat. Kasabay nito, isang malamig na tunog ang bumalat sa paligid, habang ang system ay nag-anunsyo, mga antas ng kakayahan sa pagkultiba, mortal, transcendente, espiritual, makalangit, banal, likas na banal na katawan.